Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niyo sa atin. Masaya po ba kayo na narito tayo sa bahay? Amen. Sabi ni Asaph, kita niya yung kabutihan ng Panginoon nung pumasok siya sa sanctuary ng Diyos. Alam po, sa labas, tulungan, makikita po natin yung sanlibutan, kung paano niya naaagaw yung attention po natin bilang mananampalataya, kung paano naaagaw ng sanlibutang ito, yung pag-asa po natin na natatagpuan po natin sa presensya at sa piling ng Panginoon. Kaya ang ganda po ng book na yan, sa buhay ng isang pastol, na kung saan yung pighati niya, sinabi niya lahat sa Panginoon. Sa bandang huli, sinabi niya, nakita ko ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Na-reflection yung aking pag-asa at pagkakilala sa Panginoon nung pumasok ako sa sanctuary ng Panginoon. Kaya sabi niya, and my flesh, my body, mawala, manghihina, but my heart never part from the presence of the Lord. Kaya maraming salamat then choir sa inyong awit. Ye come, O Christ, to you. Ganda po nang sinabi sa last, sabi niya, we worship you, Lord Christ, our Savior and our King. To you, our youth and strength, adoringly we bring. So fill our hearts, that all may view your life. Ito yung panalangin natin palagi sa Panginoon. Sa bawat na tinatahak po natin sa mundong ito. Tingnan ko nga yung mga mukha nyo. Ayan. Ihanda nyo po ang ating yung mga puso't isipan ng sarili. Sana walang medyo mahaba-haba yung ating pag-aaralan. Ito po ay 3 chapters ng 1 Samuel. 1 Samuel chapter 21, 22, and 23. Dumadating na po ba sa buhay po natin, or ano po ba yung kalagayan po natin ngayon sa ating pananampalataya o sa ating buhay? Dumating po ba, or ngayon tayo lumalakad po ba tayo sa buhay na talagang sinusubok ang ating pananampalataya? Makikita po natin ang kwento ng isang taong nagtiwala sa Panginoon. Ang isang taong nilasap ang karangyaan sa kanyang kalakasan sa buhay, yung kanyang tagumpay sa kanyang pakipaglaban. At ito po ang buhay ni David. Tingnan po natin yung aklat ni Samuel, chapter 21. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin yung chapter 21, 1-7 lamang po. Basahin po natin ang salitan at sabay-sabay po natin basahin ang verse 27. Verse 27. Basahin po natin, verse 1, chapter 21, verse 1-7. Sabay-sabay po natin basahin later yung verse 7. 1 Samuel. Diyan na po kayo. Okay, sa verse 1, then came David to Nob, to Ahimelech, the priest, and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? Now therefore, what is under thy hand? Give me 5 loaves and bread in mine hand, or what there is present. And the priest answered David
And David answered the priest and said unto him, Of a truth, woman had been kept from us about these 3 days, since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is a manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel. So the priest gave him out the bread, for there was no bread there but the special bread that was taken from before the Lord, who will have bread in the day when it was taken away. Verse 7 altogether. Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, and the Edomites, the chiefest of the herdmen that belonged to Saul. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Basbasan niyo po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Kumilos po kayo sa buhay po namin. Open niyo po yung heart po namin sa namang kalooban niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. A little bit background dito po sa book of Samuel. Makikita po natin yung first part ng Samuel po. Ito po yung buhay na si Hannah ay humingi sa Panginoon ng isang anak. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa babaeng ito, ang kanyang desire, na kung siya ay bibigyan ng isang anak, ito'y ibibigay niya sa Panginoon upang maglingkod sa Diyos, maging kaaya-aya sa harap ng Panginoon. At binigay po ng Diyos si Samuel sa verse 1, chapter 1 to chapter 7. Ang chapter 8 to chapter 15, makikita po natin dito, yung bayan ng Israel ay umili po sila ng king sa kay Samuel. Nabigyan sila ng king para magabay po sa kanila sa bayan ng Israel. Man sa bayan ng Israel na walang hari. Sa kanilang paglaban sa mga karatig bansa, sa mga sumasakop sa kanila, na walang namumuno sa kanila, na tatawagin nilang hari, ay isang malaking struggle sa bayan na ito. Humingi sila sa Panginoon at ibinigay ng Diyos sa kanila yung ungkaw na unang hari na si King Saul. At dito, nagsimula yung buhay ni David. Nung nagkaroon ng isang labanan, na ito, yung labanan na ito ay familiar po sa atin. Kahit yung mga bata, alam ng mga bata ang labanan na ito. Nung si David na nagpaglaban sa isang malaking tao, ng pangalan ay si Goliath, a giant. Isang Palestine na humahamon sa bayan ng Israel. Halos araw-araw, inahamon sila. Makipagdigma, sino makipaglaban sa taong ito. Mighty man. At walang magawa si Saul, si King Saul, kung paano niya protektahan ang bayan ng Israel sa mga malalakas na mga taong ito, mga grupo ng taong ito, mga Palestine. At alam natin, na si David sa lahi, bilang anak ni Jesse na isang shepherd, ay ang tanging kakayanan niya lamang ay umawak ng slingshot. Tirador kung sa atin. Yan yung mga kabataan, no? Yan yung ginagawa natin. Kung minsan sa probinsya, yung mga tirador, yung mga ibon. Minsan ang gagaling ng mga kabataan pagdating sa mga pagtitirador. Yan lagi ang kanyang libangan. Kapag may mga masasaklap na mga hayop, mga mababangis na hayop, kaya niyang lupigin. Ganon yung kapangyarihan, ganon yung kalakasan na binigay ng Panginoon sa kay David, sa kanyang pagiging shepherd. At dumating yung pagkakataon na talagang nilalait ng mga Palestine ang bayan ng Israel. Alam natin, si David pumunta sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid upang magdala lamang ng pagkain. Ngunit, doon siya inutusan ng Panginoon sa pamamagitan noon. Nakita niya yung kalagayan ng kanyang kababayan. Walang pag-asa, lugmok, pati yung hari, hindi alam kung anong gagawin. Sabi ni David, ako makipaglaban sa taong ito. Naipaglaban si David sa pamamagitan lamang ng tirador na yon, slingshot.
at nalupig yung giant na ito. Hindi lamang si David, napatay niya yung malaking giant na ito, kundi sa mga sumusunod ng kanyang pagtatagumpay, marami mga Philistine ang nalupig niya. At yung victory ay nakita ni King Saul. At dumating sa isang pagkakataon, nagaling sila sa isang malaking labanan. Pumapasok si David sa kanilang city, at ito yung mga taong ito, yung mga babaeng ito sumisigaw, maawit, sumasayaw, na mayroong pagpupuri. In verse 6, and they came, when David was returned from slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, and meet King Saul with tabrets, with joy, and with instruments of music. Ang ganda na. Ngunit itong pinakamalungkot at nagbigay ng inggit kay King Saul. And the woman answered one another, and as they played, and said, Saul had slain his thousands, and David his 10,000. At dahil dyan, nagsimula ngayon ang malaking pagsubok sa buhay ni David. Ito yung lugar na kung saan si David nagsimula. Yung chapter na ito, nagsimula po siya sa Nob. Pumunta siya sa Nob sa chapter 4. At dahil sa kanyang, i-summarize po natin ng konti, dahil sa kanyang takot, pumunta siya sa Gath. At pagkatapos nun, nagtago siya sa Adullam, dahil yung Gath po niyan ay hangganan po yan ng Palestine. Na kung saan yung kanyang kalaban, mamaya makikita po natin yung hari, na nakita siya ng hari sa kanyang pagtakas po dito, anong ginawa niya dyan. Dahil sa kanyang takot, umalis po siya, pumunta siya sa Adullam, at dahil po doon sa pag-uusig ni Saul, pumunta po siya dito sa Mispe. Ito yung sa Moabite na dito dumaan yung mga Israelite before. Galing sila sa Kadesh Barnea. Na dinaanan nila dahil hindi sila pinahintulutan nung pumasok po dito sa lugar na ito. Dumaan po simula Kadesh Barnea, naglakbay po sila papuntang Moab, na kung saan humakyat po sila doon sa hangganan papuntang yung nalupig po nila, yung wall, Jericho. At mula po dito, mamaya makikita natin na iniwan po ni David yung kanyang pamilya po dito sa lugar na ito upang maging secure sa kamay ni King Saul. At bumalik po siya ulit. Ang masada po, mamaya makikita nyo po dyan, that is probably na sinasabi nila na isa sa mga pinagtataguan ni David bilang stronghold sa kanyang kalaban. At after that, dito po siya natin makikita yung huling chapter ng 23 sa Seth. Now, ito yung stronghold. Last time, pinakita po natin na ginawa po ito ni King Nero, bilang isang defense sa kanyang kaharian. At hindi basta-basta po dyan. Sabi ng ibang mga theologians, isa sa mga lugar na marahil pinuntahan ni David, ito yung lugar na ito na kung saan safe sila bilang stronghold nila. Kaya makikita po natin yung buhay ni David pagkatapos ng tagumpay. Parang okay na, no? Okay na sana. Maganda yung kanyang relationship sa kay King Saul. Diba? Yung naging manugang niya, yung anak niya naging napangasawa ni David, yung anak niya na si Jonathan naging kaibigan ni David, naging best friend ni David. Okay nang lahat eh. Okay nang lahat. Pero dumating sa pagkakataon na kung saan okay ang lahat, ito yung mga pagsubok na hinarap ni David. Kaya ang ating pag-aaralan po natin, facing life's obstacles. Facing life's obstacles. Na marahil ito rin ang naranasan po natin sa panahon natin ngayon, sa buhay po natin ngayon.
Ano po ba yung makikita po natin dito at ano po ba yung mapag-aaralan po natin dito? Sa buhay ni David, sa kanyang pagharap sa matinding pagsubok. Kung tayong titingnan, anong marahil kayang unang action natin kung tayo'y dumating sa isang pagsubok na kung saan dead end na? Kung nasaan, nasa harap natin yung malaking wall, na wala tayong paraan, na wala tayong kaparaanan to escape that wall, anong gagawin po natin? In chapter 1, makikita po natin dito, the desperate moves in tough time of David. Ito yung naisip niya. Again, nagsimula si David na maayos yung kanyang relationship sa Panginoon. Lumaki siya sa isang pamilya na kung saan hinubog siya ng Diyos sa mamagitan ng kanyang ama, sa mamagitan ng kanyang mga magulang. Lumaki siya na mayroong takot sa Panginoon, nakipaglaban siya ng mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo ko, yung anong sinabi niyo nung nakipaglaban siya sa giant? Anong sabi niya? Naparito ako hindi dahil sa aking lakas, kundi dahil sa kapangyarihan at gagawin ng Panginoon. Kaya na-overcome niya yung giant na yon. Palagi niya kinukonsult. Kung makikita niyo mamaya yung si Ahimelech na nagsangguni sa kanya, lagi niya sinasangguni. Si David lagi nagsasangguni sa kanya. Anong gagawin niya sa time ng kanilang battle? Sila ba magtatagumpay? Sila ba ilalaban, lulusob sa mga kalaban? At ibibigay ba ng Panginoon yung tagumpay sa kanila? Kaya laging umuwi si David na mayroong pagtatagumpay. Pero nang time na dumating si David, na yung buhay niya ay sinubok ng Diyos, ano kayang ginawa ni David? Ito yung desperate move ni David in a tough time. Number 1, makita po natin, and David said unto Ahimelech, the priest, the king had commanded me a business. Yan in chapter 2. Balikan po natin chapter 1, verse 1. Then came David at Nob to Ahimelech, the priest, and Ahimelech was afraid at the meeting of David and said unto him, Why thou art alone? And no man with thee. Sabi niya, bakit wala kang kasama? Anong nangyari? Sabi niya, ano mang ginagawa mo dito? Wala ka man lang kasama. Anong ginagawa mo? Bakit narito ka? Sabi ni David, and David said unto Ahimelech, the priest, the king was commanded me a business, and had said unto me, Let no man know anything of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee, and I have appointed my servant to such a place. Sabi niya, inutusan ako ni King Saul. Sabi niya, meron akong business. Iniwan ko yung mga kasamahan ko muna dahil walang dapat makakaalam ng business na ito, ng sinasabi ng hari sa akin. Walang dapat makakaalam kundi ako lang. What is the desperate move of David? David lied to cover up his fear. Siguro dumating si David sa lugar na yan. Alam mo yung hinahabol ka ng isang hari, lahat ng mga sundalo marahil na yung mata na sa'yo, yung dati mong kakampi, yung dati mong kasangga, hinahabol ka ngayon at dumating ka sa lugar na ito, hingal na hingal. Pumasok ka sa isang bahay at kinausap mo yung priest. Tinanong ka, makita yung mukha ni David. Na pati yung priest na ito nagulat. Sabi niya, ba't nag-iisa ka lang? Anong nangyari sa iyo? May business lang ako na inutusan ko ng hari. But David lied to cover up his fear. This is the first desperate move of David during and in the desperate time. In verse 3, now therefore, what is under thine hand? Give me 5 loaves. Yung isang marangya, yung isang malakas at napakapangyarihan na tao ng bayan ng Israel, nang hihingi ng tinapay para lang may makain dahil marahil gutom na gutom sa paghabol sa kanya. Sa paghahabol sa kanya.
Give me 5 loaves and bread in mine hands, and what there is present. The priest answered David and said, there is no common bread. Walang common bread. Walang ordinaryong tinapay dito na nakahanda para sa iyo. Pero mayroong tinapay dito. Ang tinatawag dito is a holy bread. Showbread na kung saan inahandog nila sa Panginoon every week. At ang madalas na kumakain po nito ay yung mga priest. Sabi ng priest sa kanya, sabi niya, sandali lang. Ito yung pagkain ito ay hindi siya ordinaryong pagkain. Sabi ni David, sabi niya, bigyan mo sa akin. Nagugutom mo, sabi niya, sandali. Sabi ng priest. Sabi niya, tingnan mo muna, sabi niya, nung umalis po ba kayo, ay, yung verse 3, sabi niya, nakipagsiping po ba kayo sa mga asawa niyo, yung mga kasama niyo? Sabi niya, hindi, wala. Sinisigurado ng priest na sila ay isang clean, isang malinis, sila ay malinis sa kanilang paglalakbay. Sabi ni David sa priest, sabi niya, actually, sabi niya, kapag lumalaban kami, kapag umaalis kami, 3 days before, sabi niya, nakahanda na kami. Hindi namin ginagawa yung mga bagay na yan para humarap kami sa Diyos sa labanan na mayroong kabanalan. Sabi ni Ahimelech, sabi niya, okay. Binigay niya ang kanyang pagkain. What is the second move of David? In a desperate time. What is the second lie? Ano ginawa niya? Kinain niya yun. Actually, yan yung part na yon ay kinote ni Jesus Christ yan nung siya ay nagpagaling ng Sabbath day, sa Sabbath day. Sabi niya, hindi niyo ba naalala na si David din ay kumain a holy bread of God? Pagkatapos sabi ni Jesus Christ, ngayon sasabihin niyo sa akin na ang ginagawa ko ay mali, ay masama. Dahil sa mga sinusunod yung kautusan ni Moses. The second time, na pangalawang pagkakamali ni David, and David answered the priests and said unto them the truth, verse 8. Okay, in verse 7, nung binigay ni David, nung nakipagkita si David sa priest na yon, mayroon nakakita sa kanya na isang chief priest naman ni King Saul, si Doeg. He is Edomite, hindi siya Israelites. He is Edomite na belong to the army or katiwala ni King Saul. In verse 8, kung naalala nyo, sa paglaban ni David sa kay Goliath, kinuha niya yung sibak, yung tabak. Yun yung pinamputol niya sa ulo ni Goliath. At yung tabak na yon ay inilagay dito sa lugar nito, sa bahay na ito, sa place na ito ng priest. Sabi ni David, sabi niya, wala siyang dala, wala siyang tabak, wala siyang sandata nung siya'y tumaka sa harapan ni King Saul. Sabi niya, meron ka bang tabak dyan? Sabi ng priest, sabi niya, meron ako dito. Pero ito yung tabak dati na ginamit mo para pamputol sa ulo ng Goliath. At ito yung tabak ni Goliath. Kinuha niya yun. Tingnan kung gaano ka-desperate yung buhay ng taong ito. Dahil sa nangyayari sa kanyang buhay upang takasan ang isang masaklap na maaring mangyari sa kanyang buhay, ang pagpatay ni King Saul sa kanya. Hindi dahil sa kanyang kasamaan, hindi dahil sa kanyang pagkakamali, hindi dahil tinatakot niya si King Saul o tinatangkahan niya yung buhay ni King Saul, kundi dahil sa pagsisilos ni King Saul sa kanya dahil sa kanyang tagumpay. At yung tabak na yon na ginamit ng kanyang kalaban, binigay niya ang kanyang tiwala doon upang mapagtanggol siya. Tabak na kung saan hinamak yung bayan ng Israel. Tabak na kung saan itinaas ni Goliath
upang ipakita yung kapangyarihan ng tabak na ito, ang kapangyarihan, marahil yung lakas ng tabak na ito, upang patayin yung mga Israelites. Nung time na si David ay nasa panganib at wala siyang malapitan, yun ang una niyang binalikan. Isang napakamalungkot na pangyayari sa buhay ni David. Although hindi naman sinabi na masama na gamitin ni David yung tabak na yan. Na kuminsan sa buhay natin, kuminsan kapag wala na tayo, nasa dead end na tayo, yung unang binabalikan natin, yung isinuka natin. Yung iniwan natin nung tayo'y nagtiwala sa Panginoon, yun yung binabalikan natin. Makita nyo, unang, the desperate move of David in a tough time. David lied to cover up his fear. Sa sobrang takot niya, ay nagsinungaling po siya. Chapter 21, verse 11 to 15. And the servant of Achish said unto him, Is not this David the king of land? Nung siya'y tumakas naman sa Nob na yon, pumunta naman siya sa isang lugar na kung saan pilit nilang kinakalaban, pilit nilang nagkaroon po sila ng pagtatagumpay sa lugar ng Palestine. In verse 11, ano sabi po dyan? Sa verse 10, And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish, the king of Gath. And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? Did they not sing one to another of him in dances, and saying, Saul have slain his thousands, and David his 10,000? Pumasok siya sa isang lugar na kung saan nagkaroon sila ng maraming encounter at maraming mga mamamayan sa kanilang pinatay ni David kasama ang mga sundalo ni King Saul. And David laid up these words in his heart. Talagang tiningnan niya, inisip niya ng mabuti, and was sore afraid of Achish, the king of Gath. Takot na takot siya. Wala siyang kasama, wala siyang dalakon maliban doon sa sibak sa tabak ni Goliath. Nakita siya siguro malaki. Marahil malaki yung tabak ni Goliath. I don't know paano niya dinala. Nakita ng mga Palestina yun. Hawak na hawak niya, dalan-dala niya pumasok sa bayan. Nakita siya, di ba ito yung sinasabi nila, sumisigaw sila na si Saul ay nakapatay ng 1,000, but David 10,000. Ito yung sikat na tao na to na maraming mga tao sumasayaw, nagpupuri dahil sa tagumpay ng taong ito. Alam mo, nakita ni David, ito yung pangalawa niyang moves sa panahon ito. David hide his true identity. David hides his true identity. The desperate moves in the top time in the life of David, the first move, he lied to cover up his fear. And the second move, David hides his true identity. Alam po, anong ginawa ni David nung pumasok siya, nung siya'y hulihin? Ito, tingnan niyo kung anong ginawa niya. Nakakita siya, narinig siya, sabi niya, di ba ito yung taong ito yung mighty sa bayan ng Israel. Ito yung lumupig sa ating giant. Anong ginawa niya? Nagbabaliw-baliwan siya. Susulat siya sa pader, nagbabaliw-baliwan siya. Hinayaan niya yung laway niya na tumulo sa kanyang mga mukha. Ganon yung ginawa niya. Mighty man of Israel. Tinakpan niya yung kanyang pagkatao kung sino siya. At
Dahil doon, sabi ni Akis sa kanya, sabi niya, dinala niyo sa akin to. Ano gagawin ko dyan? Sabi niya, baliw na nga yan eh. Bakit dinala niyo sa akin yan? Tanggalin niyo yan, paalisin niyo yan. At dahil doon, lumabas si David. Nagtago muli siya sa pagtatangkas sa kanya. Alam mo, ang hirap sa buhay ng isang mananampalataya in a desperate time, in a tough time that we are facing, itago natin yung identity natin as a Christian. Kung minsan ba naranasan na natin na itago natin yung identity natin as a Christian? Alang-alang sa trabaho natin, alang-alang sa kalakasan, sa fame natin, sa kasikatan natin. Alam mo, maraming mga artista, before they are called Christian. Si Glyza, I think. Si Glyza is a Baptist before. Glyza, anong pangalan nun? Glyza De Castro. Ayun. May kwan pa yun, may picture pa yun, si Brother B-Boy at sa si Glyza before. Kasi nag-church yun doon sa People's Baptist Church. Para hindi matanggal, para hindi mawala ang kanyang kasikatan, tinago niya yung kanyang pagiging Christian. At dumating sa time na parang mayroon yatang event sa Mall of Asia, parang December yata, na yung alak, parang totoo sila ng alak, something. Alam mo, dumating sa buhay din si David na gusto niyang spare yung kanyang buhay sa kamatayan, na ang akala niya, yung tanging pwede niyang gawin is to hide his identity. Being a man of God. At ito yung nakakalungkot na ginawa ni King David. Ni David during the time. In verse 14, then said Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad. Wherefore them have ye brought him to me? Have I need of madmen, that ye have brought his fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow came into my house? Ano ginagawa nyo? Bilang hari ako, isang hari, hinahayaan nyo na may mga tao ditong pumapasok sa akin ng mga baliw? Pero yan ang tayong paraan ni David para makatakas siya sa malagim na pangyayari na maaring mangyari sa buhay niya. Again, facing life's obstacles. And this is the desperate move of David during the tough time. He lied to cover his fear. He hid his true identity, being a man of God. Kung paano siya pinagtagumpay ng Panginoon. In chapter 22, verse 1. And David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam. And when his brethren and all his father's house heard, they went down hither to him, and everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was in discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men. In verse 6, tuan po natin ng konti. When Saul, verse 5, when the prophet God said unto David, verse 4, basahin na lang natin verse 3. And David went thence to Mizpe, doon po sa Moab. Medyo malayo yung kanyang nilakbay, kasama yung kanyang pamilya
And he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth and be with you, till I know what God will do for me. And he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him in all the while that David was in the hold. And the prophets of God said unto David, Abide not in the hold, depart, and get thee into the land of Judah. Bumalik po sila sa land of Judah. And David departed and came into the forest of Hareth. In verse 6, when Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, now Saul abode into Gibeah, under the tree of Ramah, having his spear, his son, and all his servants were standing about him. Talagang hinahanap nila si David, kung saan pumunta, kung saan nababalitaan nila si David. And Saul said unto his servants that stood about him, Hear now, ye Benjamites, will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains, thousands, and captains of hundreds? Sabi niya, ito ba yung taong ito makakapagbigay sa inyo mga lupain? Ito ba yung taong ito makakaprotekta sa inyo? At dahil sa galit ni King Saul, nakita umalab yung galit ni King Saul, itong si Doeg na ito, in verse 9, and answered Doeg and Edomites, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech, the son of Ahitub. And he inquired of the Lord for him, and give him victual, and give him the swords of Goliath and Philistine. Sabi niya, nakita ko si David pumunta dito. Pumunta sa lugar na ito, pumunta sa priest na ito. The Nob is a priest, is a city of priests. It's a city of God. At alam niyo, nangyari po dito. Makita po natin dito the result of the depraved action ni David. Yung kanyang pagsisinungaling, yung kanyang pag-cover ng his identity, makikita po naman what is the result of the depraved action ni David, yung kanyang maling decision sa buhay. Ano yung resulta ng kanyang maling action na ito? The summary of this chapter, nung pumunta si King Saul sa lugar na ito, pinatawag niya si Ahimelech, the priest na pinuntahan ni King David, ni David during that time. Sabi niya, ano ginawa mo? Bakit hinayaan mo na si David ay magsaguni sa Diyos? Na alam mo na nanganganib yung buhay ko dahil sa kanya. Bakit mo hinayaan na yung David na ito makipagsabwatan ka sa kanya? Sabi ni Ahimelech sa kanya, sabi niya, hindi ba ito? Sabi niya, ito lang ba yung pagkakataon na nangyari sa akin? Na sinangguni ko siya sa Diyos? Sabi, di ba sabi niya, palagi naman siya narito upang magsangguni sa akin? Sa kanilang pakipaglaban? Ba't mo sinasabi ngayon sa akin ng ganito? Alam mo, sabi ni King Saul sa mga men niya, sabi niya, patayin niyo ang mga priest na ito. Because of his desperate move, what is the result? First, David's life is put in jeopardy. Nung tumakas po siya sa verse 1. Wala siyang ginawa kundi tumakas dahil nanganganib yung kanyang buhay, hindi lamang kay King Saul, pati na yung hari, yung king ng Palestine, nanganganib din yung kanyang buhay. David's life put in jeopardy. This is the result. This is the consequence of his brave action. Gusto niyang wala na siya ibang paraan kundi to escape. Magtago sa cave. Isang sikat na tao,
mighty man of God, kinakatakutan ng kanyang kalaban, dumating sa kanyang buhay na siya naman ang kailangang magtago dahil yung buhay niya nasa panganib. In verse 6 to 28, what is the second result sa kanyang action? Nob, the city of priests, smote he with the edge of the swords, both men and women, and children, and suckling, and oxen, and asses, and sheep, with the edge of the swords. Sabi ni Saul sa kanyang men, patayin mo yung mga priest na ito. Patayin mo yung mga priest na ito. Ngunit hindi ginawa ng mga taong yun dahil mayroon silang takot sa Diyos. Sinuway nila yung kautusan ng hari na patayin lahat na priest kasama si Ahimelech. Nung nalaman ni King Saul, anong ginawa niya? Binalikan niya ngayon yung kanyang isang tao na anong lahi no ni Edomites, ni Doeg. Hindi siya Philistine. Wala siyang pagkatakot sa Diyos. In verse 19, this is the result of David's depraved action. David lies causes of killing priests at Nob. Hindi lang mga priests. Lahat ng mga tao, babae, mga bata, pinatay ni King Saul. Isang malaking kasaklap-saklap na pangyayari sa buhay ni David sa kanyang aksyon na ginawa. Mapabalitaan mo, yung mga lingkod ng Diyos, hinamak ng taong ito, na kung saan yung Diyos mismo ang nagtalaga sa kanya, sa kay King Saul. Balitaan mo na balitaan ni David na pinatay niya lahat ng mga priest na sumasangguni sa Diyos dahil sa kanyang action, dahil sa kanyang ginawa na hindi sumangguni sa Panginoon. Na akala ni King Saul, nakipagsabuatan si Ahimelech sa kay David against sa kanya. Pero hindi sinabi ni David yung katotohanan. Hindi niya sinabi kung anong katotohanan, kung bakit naroon po siya. Dahil doon, buhay ng mga taong ito nakasalalay at buhay ang binawi. And David said, and verse 20, and one of the son of Ahimelech, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled after David. And Abiathar showed David that Saul had slain the Lord's priest. And David said unto Abiathar, I knew it that day, nung nakita niya si Doeg, the Edomites, was there, that they should surely tell Saul, I have occasion that of all the persons of thy father's house abide thou with me. Fear not that he that seeketh my life seeketh thy life, but with me thou shalt be in safeguard. Alam ni David Alam niya. Maring consequence. Alam niya. Sabi niya, alam ko yan. Nakita ko yung tauhan ni King Saul nung nandun ako. At alam ko magsusumbong kay King Saul yun. For one person. Para ma-escape niya yung kanyang buhay, mga lingkod ng Diyos ang katapat, ang kapalit. Hindi lang mga priest. Women, children. Gaano kasama? Gaano katindi yung pangyayari? Gaano katindi yung resulta na sa ginawa ni David na pagsisinungaling sa priest na ito? Ayun po, minsan yung buhay po natin,
Akala natin everything, okay lang lahat. Natatago natin kuminsan yung mga pagsisinungaling natin sa Panginoon kuminsan. Naakala natin, nakukover natin yung mga kasalanan natin sa Diyos. Napilit natin sa kabila na dapat natin lapitan yung Panginoon, dapat natin isang guni sa Panginoon. Sinisikap natin yung sarili nating kakayanan. Kapamaraanan, naakala natin everything is fine. Panginoon, parang hindi mo naman nakikita eh. Parang hindi mo naman ako napaparusahan, Panginoon eh. Medyo mahirap lang, tumatakas ng konti, para may konsensya ng konti, pumupunta sa church, parang medyo pag-preaching, na nayayanig naman yung aking spirito, parang pero okay naman eh. Pagbalik ko sa sanlibutan, parang okay naman, wala nangyari. Hindi natin napapansin, what is the consequence, what is the result of our action against God. We can't hide sa Panginoon. At isang pinakamasaklap na pangyayari marahil sa buhay natin, na yung consequence mismo ay mangyayari sa pamilya natin. At sana wag dumating yun. Sana wag dumating. Nakatulad ni David sa pamilya ng Diyos mismo nangyari. Antayin pa ba natin ang mga bagay na ito para lang maitago natin at magawa natin yung mga bagay na ayon lang sa kagustuhan natin? Kaya sabi ni David sa kanya, sabi niya, dito ka sa akin, sabi niya, proteksyonan kita. And in verse 23, si David bumalik doon sa Keilah. Bumalik siya sa Keilah. At makita po natin dito, the third point, the restorations of the degraded life. Mula sa isang sikat na pangyayari sa buhay niya, sumisigaw yung mga tao sa kanya, pagtatagumpay ni David, nang higit kay King Saul, hinamak yung kanyang buhay na dumating siya sa pagkakataon na kailangan niya magsinungaling. Ang pinakamabigat na dumating siya sa kanyang buhay na kailangan niya magbabaliw-baliwan para lang ma-spare yung kanyang buhay sa kamatayan. Dahil sa hindi pagsangguni sa Diyos. Alam niyo, pinabayaan ba siya ng Panginoon sa gitna ng time ng buhay niya na hinahabol siya ni King Saul? What do you think? Hindi ba siya kayang iligtas ng Panginoon? Kung niligtas niya siya kay Goliath eh. Ito pa yung mga taong ito pa yung haring ito na natakot din sa kay Goliath. Hindi siya kayang iligtas ng Panginoon? Hindi siya kayang proteksyonan ng Diyos? Pero dumating sa buhay niya, ginawa niya yung lakas niya dahil akala niya, yung kalakasan niya, yung kapangyarihan niya, na talunin ang lahat ay kaya niyang gawin na wala yung Diyos sa buhay niya. But in verse 3, praise God. This is the restoration of the degraded life of David. Hinamak yung kanyang buhay, naging baliw-baliwan siya, everything nawala sa kanya. In verse 23, then they told David, saying, behold, the Philistines fight against Keilah, and they robbed the threshing floor. Therefore David inquired the Lord, saying, shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, go and smite the Philistines and save Keilah. Alam mo, dumating sa time, nabalitaan ni David naman. Yung kanyang mga kababayan, sinusugod na naman ng mga Palestine, kinukuha na naman yung kanilang mga ari-arian, inahamak na naman yung kanyang mga kababayan. How David restored his relationship to God? The first thing he did, he inquired God for his plan. Ito yung nakalimutan ni David during the time. Kung basahin nyo yung chapter 22, 21, 22, walang sinabi si David that he inquired God for all these things that happened to him. Ito yung binalik ni David sa Diyos niya. Bago siya lumusob
Sabi ni David sa Panginoon, Panginoon, lulusob ba kami? Bibigay mo ba sa amin yung pagtatagumpay na ito? Alam mo, napakadali ng sagot ng Panginoon sa kanya. Napakadali ng sagot ng Panginoon sa kanya. And the Lord said unto David, Go. Go. Lupigin mo ang mga Philistine na yan. At iligtas mo yung mga tao dyan sa Keilah. The very simple words of God to answer His servant David. Napakadali ng ginawa niya. Ito po yung Book of Psalms. I think Book of Psalms chapter 142. Before that, ano ba yung restoration na ginawa ni David sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagkakilala sa Panginoon? Psalms 142. Tingnan niyo po, Psalms 100. Psalms 142. Ito yung kanyang nung siya nagtatago sa kay King Saul, chapter 142, a prayer when he was in the cave. Sabi ni David, I cried unto the Lord with my voice. With my voice unto the Lord did I make my supplication. I poured out my complaints before Him. I showed before Him my trouble. When my spirit was overwhelmed within me, then thou knowest my path. In the way wherein I walk have thy privily laid a snare for me. I look on my right hand, and behold, but there was no man that would know me. Refuge filled me. No man cared of my soul, for my soul. I cried into the Lord, into thee, O Lord, I said, Thou art my refuge and my portion in the lands of the living. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Bring my soul out of prison, that I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Nung siya'y nasa cave, hinanap niya yung Diyos. Hinanap niya yung Diyos. At natagpuan niya yung Diyos. Inayos niya yung kanyang relationship sa Diyos. Inayos niya yung pakipag-ugnayan niya sa Panginoon. At unang laban ulit ni Moses, ni David, against the Palestine, the first thing that he did, he inquired God for his plan. He inquired God for his plan. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Go, David. And the Lord said unto David, Go. Tupigin mo yan. At ibibigay ko sa iyo ang pagtatagumpay. Napakadali ng sagot ng Panginoon sa kanya. Kaya diba? There is anything too hard from God? No. In verse 3, And David man said unto him, Behold, we be afraid here in Judah, how much more then if we come to Keilah against the armies of the Philistine? Sabi niya, paano natin ang gagawin? Then David inquired of the Lord yet again, and the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistine into thine hand. Sabi ng mga kasama niya, ng mga sundalo niya, ng mga kasamahan niya, sabi niya, paano natin malulupig yung mga Philistine na yan? Dito nga, nagtatago na tayo. Dito nga, wala na tayong magagawa dito. Ngayon, papasok pa tayo sa isang digmaan na kung saan yung mga taong ito, they are mighty in battle. So David and his men went to Keilah,
and fought with the Philistines, and brought away their cattle, and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah. And it came to pass, when Abiathar the sons of Amalek fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand. Nung bumalik ulit, nung pumunta ulit si Abiathar dito sa kay King David, para kasi siya yung ginagamit ng Panginoon para isangguni yung mga plano din ng Diyos, para kausapin ng Panginoon what is the message of God for them. In the hill of Hachilah, which is on the south of Jesimon. Now there, verse 7, and it was told Saul and David came to Keilah, and Saul said, God had delivered him into mine hands. Nung nalaman ni King Saul na si David ay pumunta ng Keilah, sabi niya, ito na pagkakataon ko, binigay na siya sa kamay ng kamay ng Diyos sa akin. He quoted also the power of the presence of God, si King Saul. Sa kanyang kasamaan, sabi niya, binigay na siya ng Diyos sa kamay ko. Really. And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men. And what happened? In the chapter, in verse 9 down, nung nalaman ni David ang plano ni Saul, umalis ulit sila. David fled to the wilderness. At doon, sa huling pagkakataon, doon sa Sif. And verse 13, and David and his men, which were about 600, arose and departed out of Keilah, and went whithersoever they could go. And it was told Saul that David was escaped from Keilah, and he forbore to go forth. And David abode. Alam niyo, dumating time. Nung nalaman ni David, sabi ni David sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, lulusubin kami ni Saul. Sabi niya, tutulungan ba kami ng mga tao dito sa Keilah? Sabi paglaban, sabi ng Panginoon sa kanila, no. Hindi kayo tutulungan nila. Umalis kayo. Sinunod nila yung Diyos. Alam niyo, sa pagdudod nila sa Diyos, the land of Keilah saved by the hands of Saul. Naalala niyo yung siya nagsinungaling sa land of Nob, sa city of Nob? Anong nangyari sa city of Nob? All the priests, women, and children killed. Pero nung sinunod niya yung Panginoon, sa Keilah, nalulusobin sila ni Saul. Ano ginawa ng Panginoon? Umalis ka, David. Hindi ka tutulungan ng mga tao diyan sa Keilah. Umalis siya. Nalaman ni Saul, hindi na pinadala ni Saul yung kanyang mga sundalo para lusubin ang Keilah. And the whole city was saved by the hands of King Saul. Ganong gumalaw yung Diyos. Ganon yung gumalaw yung Diyos. Akala natin talunan tayo, no. If we are doing the will of God, ang lahat ng bagay ay tagumpay para sa Diyos. David inquired God for his plan. And the second one is David ignite his faith in God. In verse 9 and verse 24, palaging sinasabi ni David, palagi niya sinasabi, verse 11, sabi niya, well, the man of Keilah delivered me up. Ito yung sinabi po, sinasabi ni David, sabi ng Panginoon, hindi. And David, and verse, in verse 14, chapter 23, verse 14, and David abode the wilderness in strongholds and remained in a mountain, the wilderness of Sif. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand. Every day, inahanap siya ni King Saul. Every day, inahanap siya ni King Saul. Pero hindi nahihayaan ng Panginoon. Inayos ni David yung kanyang relationship, yung kanyang identity sa harap ng mga tao. And Jonathan, Saul's son, arose and went to David into the wood and strengthened his hand with God. And he said unto him, fear not, David, for the hand of Saul my father shall not find thee, and thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto thee, and thou also, Saul my father, knoweth. And they two made a covenant before the Lord, and David abode in the wood, and Jonathan went to his house.
Kaya alam niyo po, sa lahat ng pakipag-usap ni David, pakipaglaban niya, pakipagsangguni niya sa Panginoon, he recognized the presence of God every day. Every day. David ignite his faith in God. Sinikap ni David. Alam mo, may mga time na kinakausap niya yung Panginoon in the previous verses. Ito lang yung answer ng Panginoon sa kanya. Sabi ni David, ang tagal niya, nakikisama siya sa Panginoon. Panginoon, ano ba yung kalooban mo sa amin? Ito lang ang sagot ng Panginoon sa kanya, napakaiksi. But sinikap niya muli na i-restore yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Yung buhay po natin, hindi madali bilang isang Kristiyano. Hindi madali. Sabi ng Bible, sikapin mo yung pananampalataya sa Panginoon. Sikapin mo, lumago. Magbigay ka, maglagay ka ng effort. Hindi yan yung pagtulog mo, kinabukasan, napakatatag mo na sa pananampalataya. No. Read the Word of God. Claim the promises of God. Christian, sa pagharap ba natin sa buhay po natin, sa isang masaklap na pangyayari sa buhay natin, what is our moves? Katulad din pa tayo sa buhay ni David, na gawin ang lahat ng kayang gawin natin, na hindi man lang natin sinasangguni sa Panginoon kung anong kanyang kalooban sa buhay po natin. Hayaan po ba natin na makita pa yung resulta ng ating pagsuway, paglayo sa Panginoon bago tayo lumapit sa Diyos? Sana wag. Sana wag. Hindi lahat na kwento katulad ni David. Hindi lahat na kwento katulad ni David. Marahil yung pagsuway natin sa Panginoon ay hindi katulad ng pagsuway yung pagbalik ni David sa Panginoon, hindi katulad ng maaring pagbalik natin kapag sumuway tayo sa Panginoon. Dahil maraming pagkakataon na kinukuha ng Diyos yung buhay ng isang mananampalataya alang-alang sa kanyang testimony, sa testimony ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Huwag nating antayin, mga kapatid. Huwag nating antayin. Bumalik tayo sa Panginoon, mahalin natin yung Diyos. Alam niyo, sabi lang ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ito yung Book of Psalms na binasa po natin kanina. Yes, sabi ni David, attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than me. They are stronger than me. I-restore mo, Panginoon, yung lakas ko. Ibalik mo, Panginoon, kung sino ako before, my identity being a man of God. At yung buong buhay ni David, ito yung tinawag po sa kanya ng Panginoon. David, a man after God's own heart. David, a man after God's own heart. This is the new identity of David. This is a new identity of David. What is our identity with God? Sana wag dumating sa time na yung identity natin bago tayo bawian ng buhay, sasabihin sa atin ng mga tao sa harap ng kabaong, ay yan, yung taong yan, backslider yan. Sana wag. Namatayan dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon. Pinarusahan ng Panginoon yan. Sana wag. Sana wag. Sana darating ang panahon na pag humarap tayo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. Psalms chapter 34 verse 4 bago po tayo mag-end. Psalms chapter 4 verse 34 verse 4. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Ano po yung mga kinakatakutan po sa buhay natin? Pangarap ba natin yung maaring naging hadlang kung bakit ayaw natin magtiwala sa Panginoon? Pamilya po ba natin na maaring kinakatakutan natin na baka layuan tayo ng pamilya po natin? Sabi po ng Psalms 34 verse 4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Psalms 18 verse 2. Psalms 18 verse 2.
in a tough time of our life, sana ito yung masasabi po natin, that the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Facing like obstacle. Yes, David, do the desperate moves in tough time. He lied to cover his fear. He hid his true identity. And he see the result of his depraved action. And David's life put in jeopardy. And the sad things na ginawa ni David, yung action niya, that David lies causes killing priests, women, children at noon. But David restored his relationship to God. And David inquired God for his plan, and David ignites his faith in God. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa kwento ng buhay ni David. Minsan pa naranasan po niya na tamuhin yung tagumpay ng kanyang buhay. At sinikap niyang solusyonan yung mga problema sa buhay niya ng kanyang sariling kakayanan, ng kanyang sariling diskarte. Ngunit pinakita niyo, Panginoon, anong mga consequence ng ginawa, Panginoon, ni David ng pagsuway, Panginoon, sa inyo, ng hindi pagsangguni, Panginoon, sa inyo. And praise God, Father God. Mahal niyo po, Panginoon, si David. Mahal na mahal niyo po siya. Kaya hinayaan niyo po, pinahintulutan niyo po na i-restore niya muli yung kanyang relationship, Panginoon, sa inyo. Yung kanyang lugmok na buhay, muli niyo po, Panginoon, kinumpuni. Inayos, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Marahil yung buhay po namin, Panginoon, umaharap, Panginoon, sa ganitong struggle din, Panginoon, ng buhay po namin. May mga kanya-kanya po, marahil kaming mga kahirapan, pagsubok sa buhay, na kung minsan, Panginoon, nakalimutan po namin sumangguni, Panginoon, muna, Panginoon, sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami. Katulad ni David, Father God, help us to inquire you, Father God, in all our plans sa buhay po namin. And help us to ignite our faith in you, Panginoon. Huwag naming hayaan mamatay, Panginoon, ang ilaw, ang apoy ng aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo. Dahil hindi lahat ng kwento ay katulad ni David, na baka dumating sa pagkakataon, hindi na kayo makabalik, Panginoon. At kukunin nyo na lamang po yung buhay po namin. Help us, Lord Jesus, habang may panahon pa na siya sa atin po namin, Panginoon, ang inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.